Welcome po sa Pochoklak. Sa kasamaang palad nung Abril lamang po ay yumao na si Pope Francis. At nagkaroon po ng proseso kung saan pipili po ng bagong Santo Papa. Yan po ay tinatawag na conclave. Ngayon, sa proseso po ng conclave, isa sa mga lumabas na mga frontrunner si Filipino Cardinal Luis Antonio Tagle. Ngunit nung natapos na po ang conclave, ang lumabas po na bagong Santo Papa ay ang American Cardinal na si Robert Prevost na ngayon ay kilala na po bilang Pope Leo XIV. Sa video po na ito, ipapakita ko po sa inyo ang mga relo ng yumao na si Pope Francis, ang relo ni Cardinal Luis Antonio Tagle at ang relo ng current Pope Leo XIV. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa, pag-usapan na po natin ito. Makikita nyo po dito no, na Casio na mismo ang nag-confirm na isa sa mga relo nila ang sinusuot noon ni Pope Francis. Ito po ang Casio MQ24-7B2. Ngayon, mapapansin nyo, simpleng-simple po ang dating ng relo. Itim ang strap, itim ang case, puti ang dial, meron pong Arabic numerals na itim din ang print at very minimalistic po yung nakasulat sa dial ng relo na ito. Ang relo po na ito from Casio, ang material po ng strap niyan, pati ng case ay resin, tapos quartz powered po ito. Ibig sabihin lang po ng quartz powered, yan po ay battery powered na relo. Nakita ko po ang relo na ito sa watchportal.com.ph kung saan mabibili nyo po ito for 837 pesos. Sa official website din po ng Casio dito sa Pilipinas, marami din po kayong options for different colors and that pertains to both the strap and the dial color. Simpleng-simple lang po talaga ang relo na ito and I think this is a great starter watch. Mahilig talaga si Pope Francis sa mga ganitong relo kasi noong 2022 meron din siyang swatch na pinasubasta, no. Itong relo na ito ay isang twice again based po sa aking research, no, from Swatch. Halos kapareho po yung itsura nito dun sa Casio, pero mapapansin nyo, ang pinakamahalagang difference niyan, meron pong date at day display yung Swatch na relo. At mas may kamahalan din po ang Swatch, no, dahil po Swiss made ito compared dun sa Casio na made in Japan. Typically po pag naglalagay ng Swiss made sa dial, mas mahal po ang presyohan. Ngayon, kung sa Switzerland po talaga ginawa, iba pa pong topic yan. Pero kadalasan po, mas mahal. Kaya ito po ay may SRP na nasa 5,000 pesos siguro, no? Pero nung sinubasta itong relo na to ni Pope Francis, no, yung relo niya mismo, yan po ay humakot ng $56,250. Pag tinranslate nyo po yan into pesos, yan po ay nasa 3.1 million pesos. Ito pong dalawang relo na ito ay simpleng-simple at this tells me na ganito po talaga ang style ni Pope Francis pagdating sa mga relo. Program of Thanksgiving for Caritas. And the head of that village said, okay, so hindi lang itong footage na to yung inaral ko, kahit ito yung pinili ko, no. Marami na po akong interview na nakita kay Cardinal Tagle kung saan suot niya po itong relong ito. Kaya medyo na-challenge po ko kasi medyo vintage na po ang relo na ito. Pero tingnan po natin yung case ng relo na ito. Parang hugis television po yan at mapapansin nyo yung bezel niyan medyo makapal doon sa taas saka sa baba. Mapapansin nyo din parang may rectangle dun sa 3 o'clock position. That tells me that this has a day-date complication, no? Not different from what we saw doon sa relo ni Pope Francis. Typically, mas mahaba yan kaysa sa normal na date complication lang. Dahil dito, sa mga katangian na ito, tingin ko ito ay isang Seiko 7006-5000. Itong Seiko na ito, sa pagkakaalam ko, lumabas ito noong 1970s, no? And based on the age of Cardinal Tagle, pati ang release time frame ng relo na ito, it's highly likely na pinamana ang relo na ito kay Cardinal Tagle, maaaring ng kanyang ama o kaya ng kanyang lolo. Ngayon, yan po ang isa din sa mga gusto ko sabihin tungkol sa mga relo, no? Pag pumasok po kayo sa hobby na to, hindi lang po yan para sa paggamit nyo. Yan din po ay pwede nyong alagaan para magamit po ng mga next na generation. Maaari po kasing sabihin nyo, pwede namang cellphone na lang yung gamitin ko.
Pero sa experience ko po kasi, yung mga relo, tumatagal po sila talaga. Hindi po katulad ng cellphone o kaya ng Apple Watch, no? Na after some time, hindi na po ma-update ang software o kaya masisira na, and then after 10 years po, highly unlikely na nagagamitin po yan. Unlike ang mga relo po, they really last a long time. And itong relo po na ito, na suot ni Cardinal Tagle, ay simbolo po ng longevity na yan ng mga relo kumpara sa mga gadgets na meron tayo ngayon na nagsasabi din ng oras, no? Discontinued na po ang relo na ito dahil vintage na nga po. Pero ang market price po nito nasa 20,000 pesos depending on the condition of the watch. Sa mga titingnan po nating mga relo today, ito po ang pinakamahal. Pero compared po sa mga relo na tinitingnan natin of celebrities and politicians, no, ito pa rin po, mas mura pa rin po ito kaysa dun sa mga yun. Today we have taken up the series of catecheses on the Jubilee theme of Christ our hope, begun by Pope Francis. Ang mahalaga pong tingnan natin dito, yung case color niya na itim, pati po yung strap niya na itim din, at yung bezel niya na kulay pula po yan. And dahil po dyan, tingin ko, ito ay isang Wenger Swiss Military 7223X. Ngayon, hindi lang po ako ang nagsabi niyan. Marami din pong people from the watch community na kaka-announce pa lang po ni Pope Leo XIV as the new Pope. Ni-research na po nila yung relo niya. So, I think this is a pretty good guess, no? Not just from me, but also from the wider watch community online. About Wenger po, palagay ko mas kilala nyo po sila bilang tagagawa ng mga Swiss knives, no? Lalo na sila ay parte na ng Victorinox Group today. Nagsimula lang sila kasing gumawa ng mga relo noong 1988 na. Even if before the 1900s, meron na pong Wenger, no? Kaya lang nakafocus po talaga sila sa Swiss knives. Sa aking research po, itong specific na relo ni Pope Leo XIV, itong 7223X, nasa catalog po yan ng Wenger noon pang 1990s at hindi na po yan available ngayon. In terms of the market price, the best indicator na nakita ko po ay sa eBay. Nakita po ako ng same watch pero white po ang dial na nabenta for $285. That's almost 16,000 pesos kapag kinonvert po to Philippine pesos. Ngayon, ito pong relo na ito, compared to the other two watches na tiningnan natin, mas medyo flashy po ang dating, no? Pero in terms of the price, that does not show. Siguro medyo may taste lang talaga si Pope Leo XIV for watches that stand out. Kasi this specific watch, I think, has a color that is quite divisive. Oh my gosh, I have the chills. Listen to everyone screaming. Nakita na po natin ang Casio at Swatch ni Pope Francis. Nakita na rin po natin ang Seiko ni Cardinal Luis Antonio Tagle. At nakita na rin po natin ang Wenger na relo ni Pope Leo XIV. Sa mga tiningnan po nating relo, ang pinaka-paborito ko po yung Casio ni Pope Francis. Yan po ay dahil sa simplicity ng relo na ito at ang presyo. Napakahalaga po sa akin yan dahil ang intention po ng channel na ito ay ipakilala ang pagkolekta ng mga relo sa mas nakararaming mga tao. At ang Casio po na ito ay simbolo po ng mission na yan. Nakaka-relate po ako sa mission ni Pope Francis, no, at ang kanyang hangarin na inclusion. Dahil ang pinakaayaw ko po sa hobby na ito ay yung pag-gatekeep, no, ng maraming mga seasoned na watch collectors na nagsasabi na may enjoy mo lang to kapag marami kang pera, kapag gusto mo gumastos ng malaki, o kaya na sinasabi nila Rolex lang ang mahalaga, mga mamahaling brand lang ang mahalaga. Hindi po ako naniniwala dyan. At ang Casio po na ito ay nagpapatunay na hindi po yan totoo. At ang hobby po na ito ay kaya i-enjoy ng kahit sino. Pero opinion ko lang po yan. Kung iba po ang inyong opinion, kung tingin nyo meron pa pong pwedeng i-improve sa channel na ito, please do let me know in the comment section down below. Kung trip nyo po yung ganitong klaseng content, please do hit the like button and subscribe as well. Malaking tulong po sa akin yan. At maraming salamat po sa oras ng panonood.